Ayaw mong malunod sa dagdag gastos kapag malapit ng i-turnover ang bahay mo. Kung ayaw mo, tapusin mo tong video na to at i-follow mo na rin kami for more tips on how to build your house smart. Kumusta mga ka-Build Smart? Sino sa inyo ang naka-experience na nito? Excited ka na kasi patapos na ang construction ng dream house mo. Sabi ng contractor, "Ma'am, sir, malapit na po ang turnover." Ang saya, di ba? Dito natin pag-uusapan ang isang malaking problema na kinakaharap ng maraming first-time homeowners. Yung biglaang paglobo ng bill bago mismo ang turnover. Ang sakit sa bulsa at sa ulo. Akala mo tapos na ang laban pero may final boss pa pala ng gastusin. Ang tawag diyan ay variation orders, change works. O minsan, itatago nila sa term na final punch costs. Ang masakit pa rito, madalas, hindi mo naman hiningi yung mga pagbabagong yon. Parang bigla na lang silang sumulpot. Gagamit yung contractor ng mga technical terms para ma-pressure kang isipin na kailangan mo talaga yung bayaran. Sasabihin nila, "Sir, kailangan po itong rectification work para sa structural integrity." O kaya, "Ma'am, itong finishing adjustment po ay para ma-meet ang quality standard." Ang ending, mapapakamot ka na lang sa ulo at mapipilitang maglabas ng pera na wala naman sa budget mo. Ang totoo, ginagastos ka lang, kapatid. Ngayon, heto ang truth bomb. Handa ka na ba? Karamihan sa mga sinasabing variation orders na yan ay, sa totoo lang, mga pagkakamali nila na ipapasa lang sa'yo ang bayarin. Oo, tama ang narinig mo. Mga error nila na ikaw ang pinagbabayad. Ano-ano ang mga example nito? Halimbawa, nagkamali sila ng order ng materyales, kulang o sobra o maling klase. Imbes na sila ang umako ng gastos, isasama nila yan sa final bill mo bilang adjustment. Pangalawa, yung mga workers na nag-overtime dahil minadali ang trabaho o dahil may kailangang ulitin. Sino ang sasagot sa overtime pay? Ikaw. Itatago nila yan sa ilalim ng additional labor cost. At ang pinakamatindi, yung mga depekto o palpak na pagkakagawa na gusto nilang itago. Imbes na ayusin nila ng libre dahil kasama yon sa warranty, gagawan nila ng adjustment charge para pagmukhaing additional work at pagbayarin ka. Ang daming paraan, di ba? Hindi mo lang alam. Pero sa likod ng mga technical terms na yan, ginagawa ka lang nilang pambawi sa mga naging problema nila during construction. So, ano ang dapat mong gawin para hindi ka maging biktima nito? Paano mo po protektahan ang sarili mo at ang pinaghirapan mong pera? Simple lang ang sagot. Kaalaman at pagiging proactive. Ito ang mga practical na solusyon. Una sa lahat, bago ka pa man pumirma ng kahit ano, balikan at basahing mabuti ang kontrata. Hanapin mo ang clause o probisyon tungkol sa variation orders o change orders. Dapat malinaw na nakasulat diyan na lahat ng additional work, gaano man kaliit, ay dapat may written approval mo muna bago simulan. Hindi pwedeng verbal lang o sabi-sabi. Kailangan may paper trail, email man yan, o pirmadong dokumento na nagsasabing, "Okay, approved ko itong additional work na ito at ang katumbas nitong halaga." Kung walang approval mo, wala silang karapatang singilin ka. Pangalawa, kapag binigyan ka na nila ng listahan ng mga additional charges, huwag kang basta-basta magbabayad. I-demand mo ang isang detalyadong cost breakdown. Para saan ang bawat piso? Ilista nila. Anong materyales ang ginamit? Magkano per unit? Ilang oras ang ginugol ng trabahador? Magkano ang labor cost per hour? Kapag nakita nilang sinusuri mong mabuti, magdadalawang isip silang lokohin ka. At pangatlo, kung hindi ka sigurado at tingin mo ay masyadong malaki at hindi makatwira ng sinisingil sa'yo, huwag kang mag-atubiling mag-consult sa isang independent professional. Pwedeng isang quantity surveyor, QS, isang engineer o architect na hindi konektado sa contractor mo. Sila ang makakapagsabi sa'yo kung yung sinisingil ba ay justified o isa lang paraan para makuhanan ka ng pera. Tandaan mo to, hindi mo kailangang bayaran ang pagkakamali nila. Ang bahay na pinapagawa mo ay resulta ng pinaghirapan mong pera. Huwag mong hayaang gawin kang personal ATM ng kontraktor sa dulo ng proyekto. Maging matalino at mapanuri. Ang kaalaman ang pinakamahusay mong sandata laban sa mga ganitong modus.
Kaya kung gusto mo pang matuto kung paano mo poprotektahan ang investment mo, kung paano ka makakaiwas sa mga sakit ng ulo sa pagpapagawa ng bahay, i-follow mo na ang Build Smart Global. Mag-subscribe ka sa aming channel at i-click mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming tips. Salamat sa panonood, mga ka-Build Smart. Hanggang sa susunod, build smart, not hard.